also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilat makapangyariang Ama, Diyos tumilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at pinakikita. Ikaw ang Diyos na hindi nababago nun yung pagpagkailan paman. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay na aming nakikita at pinakikita. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuli, niluluwalhati, na dakilat sila samba sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po Diyos sa unang gawain sa taong 2026. Salamat at patuloy mo kami sinamahan upang kami ay magkatipon-tipon sa iyong pananagawain. Salamat po sa nakalibang taon at patuloy mo kami sinamahan, ginabayan at iningatan o Diyos. Loobin mo na kami po inyong samahan. Muli po ngayon ito mapagpatukiban ng kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga nangihin at nabibigatan ninyo pong pag-aanit palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas, inyo pong ipagkaloob at tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po minsan pa ang mabuting balitang ating iyahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng iyong mensahe upang ito maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya papapana. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Let's take a reading from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew. Matthew chapter 3, verses 13 to 17. Ebanghelyo ay kay San Mateo, ikatlong kabanata, simula talatang 13 hanggang 17. Matthew chapter 3, verses 13 to 17. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son whom I love. With him I am well pleased. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang magkabautismo. Sininsala siya ni Juan na ang wika, Ako po ang kailangang bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin.
presensya ni Jesus. Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong inalulutan." Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Purihin natin ang buhay na Diyos. Mangyari po, umupo ang mga may upuan. At tayo po ay tutuon sa ating pagninilay. But before anything else, total hanggang sa araw ng linggo ang Christmas season. Once more, Merry Christmas pa rin and Happy New Year to everyone. Amen. Anong amen? Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas. Happy New Year. At pinagpalang araw po sa lahat ng mga nakatunghay sa Healing Message from God na content program from our content channel, Kapahayagan TV. Saan man lang kayo nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, naniniwala ako may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyong lahat. And this moment, ang uno ng makalangit na balita na ibig kong ibahagi sa inyo ay pamamagatan kong through obeying God's will. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. As the Christmas season comes to end on the second Sunday of January, which falls the solemnity of the Lord's baptism, and the beginning of the ordinary time, pagnilayan po natin itong ebanghelyong ating binasa tungkol sa eksena sa Ilog Jordan, kung saan ang ating Panginoong Hesus ay binautismuhan ng kanyang forerunner na si Juan Bautista. So, maliwanag na sinabi ng Panginoong Hesus kay John sa ating ebanghelyong ating binasa sa verse 15 ng Matthew chapter 3. Ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanya, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Amen. 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 Purihin si Jesus. Now, naalala ko, during Christmas Eve, nung magsasalubong ng Christmas Day ng December 25, hating gabi yun, sinabi ko kay Mama, "Mama, ikaw naman nanangin." So, nag-start ng sign of the cross, and then, after mag-sign of the cross sa simula, abay, biglang naging emotion yung Sister Luisa, yung mother ko. And then, anong sabi ng mga kasama ko doon sa multi, sabi,
Wherein ikaw na lang manalangin, pangunahan mo na. And then, tinuloy, then, inumpisahan ko mag-lead ng prayer. And then, after mag-prayer, nung Christmas Day, hating gabi ng December 25, at ang ginawa ko, sabi ko, oh mama, emosyon ka na naman eh. Iiyak ka na naman eh. Paano matutuwa ba si Papa Rex niyan ay? Hallelujah. Hallelujah. Malamang naalala niya si Brother Rex. Ay first time magse-celebrate ng Christmas. Wala si Brother Rex in the Philippines. Hallelujah. Hallelujah. Mabuti na lang nitong linggo ng ating gabi, di ba yung Sabado, yung January, yung last Saturday 11:59 ng gabi yun, ano? Opo. Then yung 12 midnight, ano na yan eksaktong linggo ng madaling araw na yun, ano? Kapag nag-premiere sa YouTube ng Lost Praise Philippines yung nirevise na kantang Good Morning Holy Spirit. Yung Good Morning Holy Spirit, I need you today. Kung gusto niyo po mapanood muli yung nirevise na Good Morning Holy Spirit, nasa North Praise PH YouTube channel. Kaya hanapin niyo po. Hanapin niyo sa YouTube North Praise PH. So magkadikit po yun. At nandun yung mga lalaman ng mga kanta. Lalo na yung latest na video na pinremiere ng linggo. At yan po ay isa sa naging legacy ni Brother Rex America na iniwan niya sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen po ba? Amen po. Ako nga, kahit wala na si Papa Rex, masaya pa rin. Tanungin niyo ko na malakas, bakit ka mo? Bakit kamo? Alam kong masaya siyang nagse-celebrate ng Christmas sa akin. Amen. Amen. Bakit kailangan pang ikalungkot? Tama. Nasa langit na ngayong taong iniwan ang daigdig. Nag-mission accomplished na ang tao sa mundo. Amen? Amen. Kung hindi iniwan ni Brother Rex ang misyon dito sa gawain ito, malamang walang Brother Ryan America ng Taguig City, Philippines ang nagpapatuloy nito. Amen. Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas. Sabi nga ng Kapamilya Network, Love, Joy, Hope. Amen. Amen. So, ang tanong, sa anong mga bagay sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? In what things? Through obeying God's will. Una sa lahat, higit sa lahat, the first thing to do, through obeying God's will, the heaven is open. Sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, nabuksan ang kalangitan. Nakikita po natin sa Matthew chapter 3 verse 16 letter A, ito ang sabi, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. At that moment, heaven was opened. Nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit. Ang
ang kalangitan ay nabuksan ng umahon ng Panginoong Yesus mula sa pagkakabautismo sa tubig sa Ilog Jordan. Bakit kamo? Sinabi ng Panginoong Yesus kay John, hayaan mong mangyari sa atin sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Purihin si Jesus. Nabuksan ang langit. Bakit nabuksan ang langit? Sapagkat ang buong kalangitan ay nagdiwang at nagalak dahil sa pagbabautismo sa Ilog Jordan ng ating Panginoong Yesus kay John the Baptist. Amen. 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 Alam niyo po, naalala ko po yung kinuwento, yung isang kwento, kung naalala niyo po. Ay nataong Christmas Eve Mass. Halos puno ang loob ng simbahan dahil sa dami ng mga nagsisimba. Okay. At sa dami ng mga nagsisimba, ang nakakatuwang pansin, may lasing na mama. Na magsimula maghumili ang pari, ang sabi niya, tayo nagkakatipon ngayon dahil sa pagmamahal ni Kristo Jesus. Ang sagot ng mama, narinig ko na yan, Padre. Narinig ko na yan. Hindi pinansin ng pare. And, yun nga lang, tinuloy-tuloy pa, sabi niya. Sabi ni Jesus, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Ang sagot naman ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Magdiwang tayo dahil sa bagong buhay na bigay sa atin ng Diyos. Sabi ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Alam nyo, pagkasabi ng mama, anong ginawa ng pare? Abay, tinitigan yung mama. Halos bumuwi ang bibig. Naging nakakagigil. Pagkatapos ay dinuro pa yung mama, ang sabi niya sa mama, isang hirit pa. Pag yung bunganga mo marinig ko, kahit susuray-suray ka, palalagyan ko yan ng packing tape. Alam nyo anong sagot ng mama? Yan ang di ko narinig, Padre. Tuloyin natin si Yahweh Shaddai na malakas. Hallelujah. Imagine, sa gitna pa lang ng homilia, sagot ng sagot yung lasinggong mama. Nang dinuro at sinabihan yung mama, ang sagot, yan ang di ko narinig. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Amen. Purihin natin si Yahweh Shaddai na malakas. Paano mabubuksan ang langit kung hindi mo ipagtuon ng pansin na dapat sundin ang kalooban ng Diyos? Amen? Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, sa panibagong 365 days at sa mga darating pang taon, kasama pa rin natin si Yahweh El Shaddai. Amen? So yun ang unang bagay na dapat nating tandaan. Through obeying God's word, the heaven is opened.
Amen? Amen. Second, through obeying God's will, the Holy Spirit descending on him and lighting on him. Sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, bumaba sa Kanya ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, gabay sa buhay ko. Purihin natin ang banal na Espiritu. Hallelujah. Saan ko po hinango, brothers and sisters? Matthew chapter 3, verse 16, letter B. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. Amen. Sa mundo, ang tawag daw, kalapating mababa ang lipad. Pero iba ang kalapating binanggit sa banal na kasulatan. Amen. Sumasagisag sa Espiritu Santo. Amen. Ang ikatlo sa tatlong persona sa kabanal-banalang santatlo sa iisang Diyos. Amen. Amen. Amen po. Kung wala ang Espiritu Santo sa buhay natin, malamang hindi natin nasundan o di natin sinunod ang kalooban ng Panginoong Diyos. Amen? Amen po. Kahit saan dako tayo dalhin, Opo. saan bang dako? Sa Palayan Village, sa Sagrada Phase 1, Phase 2, sa Gutierrez Compound, sa Holy Family Village, lalo na ang patitipon ay buwan-buwan lang, sa RD, kung saan ang patitipon ay twice a month, ano pa? Sa Gawad Kalinga, sa Bagong Bayan Chapter, Sagrada Pamilya, sa Novelty, saan pa? Sa Villa Perplosa Division, o kahit sa lupalop ng B2B, at sa lupalop ng Pilipinas, kakasihan tayo ng banal na Espiritu kung tayong lahat ay susunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Alam niyo po, sa totoo lang, sa unang gawain pa lamang, no, lalo tayong tumatag. Bagamat puyat, Opo. dahil sa mga tinatawag na Christmas duties noong December, at lalo na ngayong buwan, meron namang gampanin, agay this Saturday, sponsor sa Ambel, tapos kinalingguhan, kami mga preachers, kasama mga workers na galing sa Vicariate of Santo Niño Upper Part, host sa radio broadcast ng PFCC Hour. Yung mga may transistor radio, makinig kayo sa Tita Berlexa. Amen. Ang hindi makinig sa PFCC Hour sa linggo, wang. Amen. Amen po ba? Purihin natin si Jesus. '26 na palakpak ninyo, hindi abot hanggang langit.
Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Lalo na kayo mga inabot ng tinig na ito sa lupalop ng daigdig. Aabutin kayo ng mensahe ng Diyos. Sa social media man, kakasihan ng Espiritu ni Yahweh El Shaddai. Bakasan ko palakpak ninyo sa Panginoon. Amen. Amen. So tandaan po natin lahat, first thing, through obeying God's word, through obeying God's will, the heaven is open. Open. Second, through obeying God's will, the Holy Spirit descending and lighting on him like a dove. And this is the third one. Makinig ang may pandinig. Yes. Lalo na kayo mga nakatunghay sa social media platforms. Listen and obey. Through obeying God's will, the voice from heaven revealed the identity of Christ. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, isang tinig mula sa langit ang naghayag at ipinakilala at pagkakakilanlan ni Kristo. Matthew chapter 3 verse 17 says, "And a voice from heaven said, This is my son whom I love. With him I am well pleased." At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Wala pa naman isang Amen. Amen. Purihin natin si Yahweh. Napakaliwanag na narinig ni Jesus ang tinig mula sa kalangitan at naghayag na siya ang minamahal niyang anak na lubos niya kinalulugdan. Amen. Bakit kinalulugdan ng Diyos? Kasi Yahweh El Shaddai, ang kanyang kaisa-isang buktong na anak na si Jesus, sapagkat siya'y naging tao at nakipamuhay sa ating lahat. John chapter 1 verse 14. "And the Word became flesh and made His dwelling among us." Amen. Kaya nagkatawang tao ang Panginoong Yesus sapagkat siya'y pinaglihi ng banal na Espiritu sa sinapupunan ng kanyang palinis-linisang ina, ang inang Birheng Maria. Amen. Mantakin po ninyo, kaya naglihi si Mama Mary dahil wala naman siyang sexual intercourse. Bakit kamo? Sapagkat siya'y nilililiman ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat sa isang pumalakpak. Amen. Amen. Naalala niyo po yung
homilya ni Cardinal Ambo David last gawain ng 2025 tungkol sa 3 pantas. Naalala po niya yung nangaroling sa kanilang bahay. Kanya lang, medyo pangit pakinggan eh. Alam niyo kung anong inawit nila? Nagaan ang 3 hari. Sabi ng ni Cardinal Ambo, nung panahon hindi pa siya Cardinal noon, hindi gago, kundi mago. Amen? Hindi raw G-A-G-O, kundi mago. M-A-G-O. Amen? Amen. Amen po ba? Kaya, ang mga pantas, kung napakinggan po ninyo yung Ebanghelyo sa Banal na Misa, sila ang nagregalo sa banal na sanggol na si Jesus. Anong mga regalong inabot sa batang Jesus? Ginto, kamanya, mira. Yung mira, yan ay sumasagisag sa sakripisyong daranasin ng Panginoong Yesus. Amen? Amen. At tamang-tama po yung na-share ko sa Facebook nung linggo patungkol sa 3 pantas. And thank be to God, naganap ang mensahe ng Panginoong tungkol sa pagpapakita ng Panginoon na ginabayan sa pamagitan ng tala. Tala. Amen? Amen. Kaya patuloy tayong manahan. Saan? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Lalo-lalo na kung patuloy tayong maging masigasig sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Huwag na tayong mag-focus sa mga walang kabuluhang issues na naririnig sa mga bali-balita sa television, radyo, Opo. Amen? Amen. Kaya napapahamak ang ating bayan eh. Sabi nga ng Hosea 4:6, my people perish for their lack of knowledge. Amen. Amen. Mapapahamak ang aking bayan, sabi ni Yahweh, dahil sa kanilang kamalian. Amen. Amen. Huwag natin hayaang maging mangmang ang bayan ng Diyos. Bakit kamo? Sa halip, sumunod sa kalooban ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Amen po ba? Amen po. Dahil malapit ng gumabi, dito tayo magko-conclude. Which means, tayo na kayo. Yan ang pinaka-exciting part. Tayo na kayo. Tayo na. Ay, alam nyo, Hindi pa. alam nyo po, Hindi pa. magpasalamat tayo sa Panginoon Amen. sapagkat itong ating kapatid, si Sister Susan, hindi hinayaan ng Diyos na siya'y masawi sa pagkakadisgrasya. Malamang baka sabihin ni Satan,
di ka makaka-survive. Hindi po, disgrasya ka na. Ang sabi ni Yahweh Shaddai, Hoy, Satan, yan ang akala mo. Kahit anong gawin mo, ang aking lingkod sumusunod sa aking kalooban. Kaya nananatiling buhay si Sister Susan Multos. Bakit ka mo? Kahit nagasgas yung kanyang kaliwang siko, dahil sa pagkakadisgrasya, nananatili pa rin buhay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi hinayaan ng Diyos na masawi ang kanyang lingkod. Purihin si Yahweh Al-Shaddai. And as we conclude this message, let us remember these three things to know through obeying the will of God. Like Jesus who baptized by John the Baptist, remember that the heaven is open, the Holy Spirit descending unto him and lighting to us, and the voice from heaven spoke about Jesus Christ. Nawa, sa pamagitan ng mensaheng ito, bigyan tayo ng Diyos ng banal na takot upang sumunod sa kanyang nais. Taas ang inyong mga kamay, pikit ang inyong mga mata, at gawing simpleng panalangin ang awitin ito. Ito yung mga nasa iba't ibang dako ng daigdig. Gawing simpleng panalangin ang awitin ito. At humiling kayo sa ating buhay na Diyos. Ano nga ang inyong hilingin? Sa'yo ay
iyong higit Yes, Lord. aking panalangin. Ang puso kong ito Oh, yes. laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na Sunod sa nais mo. Laging sinawang mahalin. puso ay nararamdaman ko sa buhay ko. Nagbabalik ako sa iyo, Panginoon. Nagbabalik ako sa pag-ibig mo. Sa'yo ay buhay, sa'yo ay tunay. Nagbabalik ako. Ang puso ko nagbabalik ako sa iyo, Panginoon. Nagbabalik ako sa pag-ibig mo. Sa'yo ang buhay, sa'yo ay tunay. Nagbabalik ako. Ang puso nagbabalik noon. Ang puso ko nagbabalik noon. Ang puso Oh, glory to God. Salamat, Panginoon. At patuloy mo kaming bigyan ng lakas. Nawa sa nawa sa taong ito ng 2026. Patuloy mo kaming ingatan, samahan, at gabayan. Lalo tigit sa patuloy naming paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kami binigyan ng lakas. Lalo tigit sa aming haharapin ngayong taong ito. Patuloy mo kami binigyan ng ibayong kalusugan at ibayong kalakasan. Upang sa diyan patuloy mo kaming bigyan ng kalayaan na makapaglingkod sa iyo ng buong katapatan sa pamagitan ng iyong banal na gawain. Ilinunulot po namin sa iyo na patuloy mong bigyan ng kagalingan ang aming kapatid na si Brother Arnold Milano. Patuloy niya po siyang bigyan ng kalakasan at makarecover siya mula sa kanyang karamdaman upang siya'y patuloy ng paglingkod sa iyong malalabasan sa tapat pa chapters. Salamat po, Panginoon, sa pagsasara ng Ordinary Jubilee Year of Hope. Naniniwala kami na patuloy mo kami bigyan ng pag-asa na galing sa iyo, Diyos, upang ikaw ay mapaglingkuran. Salamat sa iyong mga salita na mahatid mo sa bawat isa. Pagpalay mo po ang mga nagtaguyod ng gawain mo dito sa lugar na ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod. Kasama ang mga awit, manunugtog,
at ang mga nagsusuporta sa gawain mo ito. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala sa ngalan mo, Jesus. Taas ang inyong mga dadalahan at tayo dumulog sa ating sama-samang panalangin sa ating buhay na Diyos. Diyos amang makapangyarihan, narito po paspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo bilang mga sangkat upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at papala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa puting papel ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Amen. Paspasan mo ang kanilang mga handog at kaloob. Ibalik sa kanila ng pusong takal, siksik, pitlig at umaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panambitan panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong buong anak, ang aming Panginoong tagapagligtas, Panginoong Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpa sa walang hanggan. All together say Amen. Amen. All together say Amen. Amen. Pakababangin niyo mga hawak kamay. Babangin niyo mga hawak kamay. At itaas ang inyong mga kamay na walang hawak. At tayo malayang magpupuri kay Yahweh El Shaddai. Taas ang kamay niyo. Anong ibig niyong iuwi sa inyong tahanan? Galingan. Pagtapong ko, ito ang sisigaw niyo. We will obey the will of God. We will obey the will of God. Nakasan po ninyo? We will obey the will of God. 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 And may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless. The New Testament, and he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today we'll be reflecting on the importance of